Matagal na panahon ang lumipas mula nang unang tawagin ng mga tao ang mga nilalang sa kagubatan ng mga aswang. Ngunit kahit nagbago na ang kanilang tawag sa kanila, hindi naman agad nagbago ang pamumuhay ng lahi sa loob ng kagubatan. Patuloy pa rin nilang iniiwasan ng mga tao. Patuloy pa rin nilang sinusunod ang mga batas na minana mula sa kanilang mga ninuno. At higit sa lahat, hindi pa rin nila itinuturing na pagkain ang laman ng tao. Para sa kanila, ang tao ay isa lamang ibang lahi na dapat iwasan. Ngunit sa kabilang panig ng kagubatan, unti-unti nang nagbabago ang mundo. Mas marami ng mga tao ang naninirahan malapit sa mga hangganan ng kagubatan. Mas malawak na rin ang kanilang mga bukirin. Mas marami ng punong pinuputol upang gawing tahanan at taniman. At habang lumalaki ang pamayanan ng mga tao, unti-unti namang lumiliit ang lugar na maaari pang tirhan ng lahi sa kagubatan. Hindi pa iyon naging dahilan upang sila ay gumanti. Ngunit nagsimula silang mawalan ng pagkain. Ang mahal lamang dati nilang madaling nakukuha ay unti-unti naging bihira. May mga bahaging dating hitik sa bunga at halamang gubat na napalitan ng mga punong pinutol at mga lupang tinaniman ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ring maranasan ng ilan sa kanila ang gutom. Hindi ito gutom na nararanasan lamang sa loob ng isang araw. Ito ay gutom na paulit-ulit na bumabalik. Gutom na unti-unting nagpapahina sa katawan. Gutom na unang naramdaman ng matatanda, ng mga may sakit at higit sa lahat ng mga batang hindi pa kayang mabuhay na mag-isa. Dahil dito, nagsimula ang isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kanilang lahi. May ilan sa kanila na nagsimulang bumaba ng palihim patungo sa mga lugar na malapit sa pamayanan ng mga tao. Hindi upang umatake, hindi upang pumatay, kundi upang maghanap ng pagkain. Sa una, ang mga halamang ligaw pa rin ang kanilang kinukuha. Mga ugat, mga bunga, mga halamang gamot, at anumang pagkaing maaari nilang matagpuan ng hindi napapansin ng mga tao. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo ring lumalala ang kanilang gutom. At sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, may isang pangyayaring magpapabago sa kanilang pag-unawa sa sarili nilang katawan. Isang bagay na matagal nang nakatago sa kanilang lahi ang magsisimulang lumitaw. At mula sa gabing iyon, unang matutuklasan ng ilan sa kanila ang anyong matagal nang nakatago sa ilalim ng kanilang pagkatao. Dumating ang unang gabi ng kabilugan ng buwan matapos magsimulang maramdaman ng ilan sa kanila ang matinding gutom. Sa simula, wala namang kakaiba. Tulad ng dati, tahimik na bumalot ang gabi sa buong kagubatan. Ngunit habang unti-unting tumataas ang buwan, may mga pagbabago silang hindi maunawaan. Ang ilan ay nagsimulang makaramdam ng matinding init sa kanilang katawan. Ang iba naman ay nakaramdam ng pananakit ng kanilang mga buto at kalamnan na para bang may puwersang unti-unting humihila sa kanilang katawan upang magbago. Mas naging matalas ang kanilang pandinig. Ang mga tunog na dati ay mahina lamang ay naging napakalinaw. Naririnig nila ang mga paggalaw ng maliliit na hayop sa ilalim ng mga dahon. Naririnig nila ang mga pakpak ng mga paniki sa pagitan ng matatandang puno. Maging ang mahinang agos ng tubig mula sa malayong bahagi ng kagubatan ay tila nasa kanilang tabi lamang. Ngunit higit sa lahat, may isa pang bagay silang unang naramdaman. Ang amoy. Sa gabing iyon, hindi lamang nila naaamoy ang mga halaman at hayop na nakasanayan na nila. May isang bagong amoy na hindi nila maipaliwanag. Isang amoy na mas malinaw kaysa anumang naamoy nila noon. Galing iyon sa dugo. Dugo ng isang hayop na nasugatan sa kailaliman ng kagubatan.
Hindi nila alam kung bakit bigla itong naging napakalakas sa kanilang pangamoy. Ngunit habang sinusundan nila ang amoy, unti-unti ring nagbago ang kanilang mga katawan. Humaba ang kanilang mga kuko, tumulis ang kanilang mga ngipin, nagbago ang kanilang mga mata. At sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, unang beses nilang nakita ang anyong matagal nang nakatago sa kanilang katawan. Hindi sila naging ibang nilalang. Sila pa rin iyon. Ngunit may isang anyo silang hindi kailanman nakita sa kanilang sarili. Isang anyong mas malapit sa kanilang likas na pagkatao kaysa sa anyong nakasanayan nilang makita araw-araw. Hindi nila ito nauunawaan. Hindi nila alam kung bakit nangyayari iyon. At higit sa lahat, hindi nila alam kung bakit tila mas malakas ang kanilang katawan tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Ngunit nang matagpuan nila ang hayop na sugatan, doon nila unang naramdaman ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa kanilang pagbabago. Gutom. Hindi ordinaryong gutom. Isang gutom na tila hindi na kayang pawiin ng mga halamang nakasanayan nilang kinakain. Isang gutom na hindi nila dating nararamdaman. Ngunit bago pa man tuluyang manaig ang kanilang likas na paghahangad, nawala ang liwanag ng buwan sa likod ng makapal na ulap. At kasabay ng pagkawala ng liwanag nito, unti-unti ring bumalik sa dati ang kanilang mga katawan. Naiiwan lamang ang isang alaala na hindi nila kayang ipaliwanag. Sa unang pagkakataon, nalaman nilang may ibang anyo pala silang hindi nila kailanman nakikilala. At sa gabing iyon, may isang tanong na nagsimulang mabuo sa kanilang isip. Kung hindi iyon ang kanilang tunay na anyo, bakit parang iyon ang anyong higit na naghahangad mabuhay? Hindi pa nila alam ang sagot. Ngunit sa mga susunod na kabilugan ng buwan, mas magiging mahirap ng pigilan ang bagay na unang nagising sa gabing iyon. Lumipas ang ilang gabi matapos ang unang kabilugan ng buwan. Sa mga sumunod na araw tila bumalik sa dati ang lahat. Ang mga nagbago ng anyo ay muling naging tulad ng dati nilang sarili. Nakabalik sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at ipinagpatuloy ang pagkain ng mga halamang matagal na nilang kinagisnan. Ngunit may isang bagay na hindi na bumalik sa dati, ang kanilang gutom. Sa una, hindi ito napansin ng karamihan. May ilan na mas mabilis nang mapagod kaysa dati. May iba namang mas madalas maghanap ng pagkain kahit kakakain lamang. May ilan din nagsimulang lumayo sa kanilang pamayanan upang maghanap ng mga hayop na maaari nilang mahuli. Hindi pa nila alam kung bakit. Ang alam lamang nila, hindi na sapat ang dating pagkain upang mapawi ang gutom na kanilang nararamdaman. Kasabay nito, lalo ring naging mahirap ang paghahanap ng mga halamang dati nilang sagana. Marami sa mga dating pinagkukunan nila ng pagkain ay tuluyang nawala dahil sa patuloy na pagputol ng mga puno at paglawak ng mga lupang sinasaka ng mga tao. Kaya napilitan silang lumalim pa sa kagubatan. Doon nila natuklasan na ang mga pagbabagong nangyayari sa kanilang katawan ay hindi lamang tuwing kabilugan ng buwan. Mas mabilis na silang nakakakilos, mas malakas ang kanilang pangamoy, mas malinaw ang kanilang paningin sa dilim, at higit sa lahat, mas madali na nilang nahuli ang mga hayop na dati ay mahirap nilang lapitan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng kakaibang ginhawa. Ang dating mahinang katawan ay tila nagkaroon ng bagong lakas. Ang mga hayop na dati nilang hinahabol ng matagal ay kaya na nilang abutin. At dahil dito, unti-unti nilang nakalimutan ang takot sa pagbabagong nangyari sa kanila. Ngunit may isang bagay silang hindi napansin. Habang nasasanay sila sa bagong lakas ng kanilang katawan, lalo ring lumalakas ang kanilang gutom.
Hindi na lamang ito lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Unti-unti, nagsimula na itong sumulpot kahit sa karaniwang mga gabi. At sa bawat pagkakataong nakakakain sila ng hayop, mas mabilis ding bumabalik ang gutom. Para bang may isang bahagi ng kanilang katawan na hindi na nasisiyan sa dating pagkain. Hindi pa nila alam kung ano iyon. Hindi pa nila alam kung saan ito hahantong. Ngunit may ilan sa kanila na nagsimulang mapansin ang isang bagay na dati ay hindi nila kailanman binibigyang pansin. Ang amoy ng dugo. Kapag may nasusugatang hayop, hindi na lamang nila ito naaamoy. Hinahanap na nila ito. At sa bawat pagkakataong naririnig nila ang paghinga ng isang sugatang hayop sa dilim, may kakaibang paghangad na unti-unting gumigising sa kanilang katawan. Isang paghangad na hindi nila pinili. Isang paghangad na hindi nila nauunawaan. At isang gabi, may isang miyembro ng kanilang lahi ang makakatuklas na ang gutom na iyon ay hindi lamang naghahanap ng pagkain. May hinahanap itong ibang bagay. Lumipas pa ang maraming buwan. Sa bawat pagdaan ng kabilugan ng buwan, mas nagiging malinaw ang pagbabagong nangyayari sa kanilang katawan. Hindi na lamang ito simpleng pagbabago ng anyo. Mas lumalakas sila. Mas nagiging matalas ang kanilang pandinig at pangamoy. At higit sa lahat, mas nagiging mahirap kontrolin ang gutom na unti-unting namumuo sa kanilang katawan. Dahil dito, mas lalo nilang pinag-ingatan ang kanilang pamumuhay. Mas malalim silang naninirahan sa kagubatan. Mas malayo sa mga lugar na maaaring makita ng mga tao. At kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, halos walang sino man ang lumalapit sa hangganan. Ngunit hindi lahat ay pareho ang naging pagbabago. May ilan na mabilis na natutong kontrolin ang kanilang bagong anyo. May ilan naman tila mas malakas ang epekto nito sa kanilang katawan. Isa sa kanila ang nagsimulang mapansin ang isang kakaibang bagay. Kapag may hayop na nasusugatan, mas nagiging mahirap para sa kanya na pigilan ang sarili. Hindi lamang niya naamoy ang dugo, para bang hinihila siya ng amoy nito. Isang gabi, habang naghahanap siya ng pagkain sa malalim na bahagi ng kagubatan, nakatagpo niya ang isang hayop na malubhang nasugatan. Matagal niya itong pinagmasdan. Sa unang pagkakataon, hindi na halaman ang kanyang hinahanap. Hindi rin muna niya hinuli. Nanatili lamang siyang nakatingin habang unti-unting lumalakas ang kakaibang gutom sa kanyang katawan. Sa bandang huli, nanaig ang kanyang likas na pangangailangan. Kinain niya ang laman ng hayop. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming buwan, nawala ang gutom. Hindi tulad ng pagkain ng halaman. Hindi tulad ng pagkain ng bunga o ugat. Mas mabilis, mas malakas, at mas matagal ang pakiramdam ng pagkabusog. Ngunit kasabay ng ginhawang iyon ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Naramdaman niyang tila mas naging malakas ang kanyang katawan. Mas malinaw ang kanyang pandinig, mas matalas ang kanyang pangamoy, at tila mas madali niyang nararamdaman ang bawat galaw ng nilalang sa paligid niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit alam niyang may natuklasan siyang bagay na maaaring tuluyang magbago sa paraan ng kanilang pamumuhay. Hindi nagtagal, napansin din ito ng ilan sa kanilang lahi. Sa halip na ituring itong isang panganib, nakita nila itong isang paraan upang mapawi ang gutom na hindi na kayang lunasan ng kanilang dating pagkain. Unti-unti, nagsimula silang manghuli ng mas maraming hayop. At sa bawat pagkain ng laman, mas lalo silang nasasanay sa pakiramdam ng lakas na ibinibigay nito. Ngunit may isang problema. Hindi sapat ang dami ng mga hayop sa kagubatan para sa kanilang patuloy na lumalaking pangangailangan. Habang dumarami ang kumakain ng karne,
mas mabilis ding nauubos ang mga hayop na maaari nilang mahuli. At habang nauubos ang kanilang pinagkukunan ng pagkain, unti-unti nilang napapansin ang isang bagay na matagal nang nasa kabilang panig ng kagubatan. Ang tao. Hindi pa nila ito itinuturing na pagkain. Hindi pa nila alam na maaari nilang kainin ang laman nito. Ngunit sa unang pagkakataon, napansin nila ang amoy ng dugo ng tao at hindi nila alam na ang susunod na kabilugan ng buwan ang magiging simula ng isang tuklas na tuluyang magbabago sa kanilang lahi. Dumating ang sumunod na kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon, mas malakas kaysa dati ang pagbabagong naramdaman ng ilan sa kanilang katawan. Mas tumalas ang kanilang mga pandama. Mas naging mabilis ang kanilang mga kilos. At higit sa lahat, muling bumalik ang gutom na matagal na nilang sinusubukang unawain. Ngunit sa pagkakataong iyon, kapansin-pansin kakaunti na ang mga hayop sa bahaging kanilang tinitirhan. Marami na ang kanilang nahuli sa mga nakaraang buwan. Ang iba naman ay lumayo na sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Kaya napilitan ng ilan sa kanilang lahi na lumapit sa dating ipinagbabawal na hangganan. Hindi nila alam na sa kabilang panig nito ay may mga taong abala rin sa paghahanap ng pagkain. Isang grupo ng mga tao ng gabing iyon ay naglalakbay papunta sa gilid ng kagubatan upang maghanap ng mga hayop. Hindi nila alam na may mga matang nakamasid mula sa dilim at hindi rin alam na mga nilalang sa kagubatan na may isang tao sa pangkat na iyon ang nasugatan habang naglalakad. Nang matapakan niya ang isang matulis na bato, nasugatan siya at napilitan ang kanyang mga kasama na huminto. Sa katahimikan ng gabi, umalingaw-ngaw ang mahinang ingay ng kanyang paghinga. At pagkatapos, dumating ang amoy. Dugo. Para sa mga nilalang na nasa paligid, mas malinaw iyon kaysa sa anumang amoy na kanilang nakilala. Hindi na lamang ito simpleng amoy ng sugatang hayop. Ito ay amoy ng isang nilalang na matagal nilang iniiwasan. Tao. Isa sa kanila ay hindi na nakapagpigil. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mabilis siyang lumapit sa lugar kung saan naiwan ang sugatang lalaki. Hindi niya ito agad sinalakay. Sa halip, ilang sandali siyang nanatiling nakatayo at pinagmamasdan ang dugong dumadaloy mula sa sugat nito. Hindi niya nauunawaan kung bakit napakalakas ng paghahangad na nararamdaman niya. At nang tuluyan siyang madaig ng gutom, unang beses niyang natikman ang dugo ng tao. Sandali lamang ang lumipas bago niya napansin ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang gutom na matagal niyang dinadala ay biglang nawala. Ang panghihina ay napalitan ng kakaibang lakas. Mas naging malinaw ang kanyang paningin. Mas naging matalas ang kanyang pandinig. At higit sa lahat, nagkaramdam siya ng pagkabusog na hindi niya kailanman naramdaman mula sa mga halaman o hayop. Ngunit hindi niya naunawaan ang tunay na nangyari. Para sa kanya, nakatagpo lamang siya ng isang bagay na kayang pawiin ang gutom na matagal nang nagpapahirap sa kanilang lahi. Hindi nagtagal, napansin din ito ng iba. At tulad ng unang pagkain nila ng laman ng hayop, mabilis na kumalat ang kaalamang iyon sa kanilang maliit na pamayanan. Ngunit may malaking pagkakaiba. Ang mga hayop ay maaaring tumakas, maaaring dumami muli. Ngunit ang tao ay may kakayahang maghanap sa kanila at higit sa lahat may kakayahang matakot. Sa mga sumunod na gabi, may ilan sa kanilang lahi na nagsimulang lumapit sa mga lugar na malapit sa pamayanan ng mga tao. Sa una, tinitignan lamang nila. Pagkatapos, sinusundan ang amoy. At kalaunan, may ilan na nagsimulang manghuli. Hindi pa nila nauunawaan
na sa bawat taong kanilang nasasaktan, lalo nilang inilalapit ang dalawang lahi sa panibagong digmaan. Hindi pa nila alam na ang gutom na una nilang itinuturing na biyaya ay siya ring magiging dahilan upang tuluyan silang katakutan ng mga tao. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang laman ng tao ay naging bahagi ng pagkain ng kanilang lahi. Hindi pa iyon ang simula ng kanilang pagiging halimaw, ngunit iyon ang simula ng pagbabago kung paano sila makikilala ng mundo. Hindi nagtagal bago napansin ng mga tao ang mga pagbabagong nangyayari sa paligid ng kanilang mga pamayanan. Sa una, iilan lamang ang mga taong hindi nakauuwi mula sa kanilang pagpunta sa kagubatan. May mga mangangasong hindi na bumalik. May mga taong umalis upang maghanap ng pagkain, ngunit hindi na muling nakita. At may ilan namang natagpuan makalipas ang ilang araw, ngunit hindi na tulad ng dati. Sa simula, hindi pa nila iniisip na may kaugnayan ang mga pangyayaring iyon sa mga nilalang na matagal nang inuugnay sa kagubatan. May mga taong naniniwalang naligaw lamang ang mga nawawala. May iba naman nag-aakalang maaaring inatake sila ng mababangis na hayop, at dahil malawak ang kagubatan, maraming posibleng dahilan ang maaaring isipin. Ngunit habang dumarami ang mga hindi nakababalik, unti-unti ring nagbago ang kanilang pananaw. May mga pamilyang nagsimulang maghintay gabi-gabi sa kanilang mga pintuan. May mga magulang na hindi na pinapayagang lumayo ang kanilang mga anak. At ang mga dating naglalakad na mag-isa sa gilid ng kagubatan ay nagsimula na maghintay ng kasama bago umalis. Mas lalong naging mabigat ang takot nang may taong wala ng buhay ang natagpuan na may mga sugat na hindi maipaliwanag. Hindi na ito basta-basta may ituturing na aksidente. May mga bakas na tila galing sa mga kuko. May mga sugat na hindi katulad ng karaniwang kagat ng hayop. At higit sa lahat, wala na ang mga lamang loob nito. Unti-unti, nagsimulang magkaugnay ang mga pangyayaring iyon sa isip ng mga tao. Ang mga pagkawala, ang mga sugat, ang mga bakas, at ang mga nilalang na matagal nang pinaniniwala ang naninirahan sa kailaliman ng kagubatan. Ang dating takot na walang malinaw na dahilan ay nagkaroon ng mukha. Aswang. Sa bawat pagkawala, lalo itong naging bahagi ng kanilang mga kwento. Sa bawat taong hindi nakauuwi, lalo ring lumalalim ang paniniwala na may nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay gumagawa nito. May ilan pa rin kumakain lamang ng mga halaman. May ilan na nangangaso ng hayop, at mayroon ding mga tumatangging lumapit sa mga tao kahit nararamdaman na nila ang bagong gutom. Hindi alam ng mga tao ang pagkakaibang iyon. Para sa kanila, iisa lamang ang pangalan ng lahat: aswang. At habang lumalaki ang takot ng mga tao, unti-unti ring nagbabago ang kanilang paraan ng pamumuhay. Nagsimula silang magbantay sa gabi. Nagsimula silang magdala ng mga sandata kapag pumupunta sa kagubatan. At higit sa lahat, nagsimula silang mag-isip ng paraan upang ipagtanggol ang kanilang pamilya laban sa isang kaaway na hindi nila lubos na nakikita. Hindi pa nila alam kung ilan ang mga nilalang na iyon. Hindi nila alam kung saan sila nagmumula. At hindi nila alam kung bakit bigla silang naging ganito. Ngunit alam nila ang isang bagay: may mga tao nang hindi nakauuwi. At sa bawat gabing lumilipas, mas lalong lumalakas ang paniniwalang kailangan na nilang lumaban. Habang lumalalim ang takot ng mga tao, hindi rin nanatiling tahimik ang lahing naninirahan sa kagubatan. Dumarami na ang mga nilalang sa kanilang lahi na natutuklas ang kayang pawiin ng laman at dugo ang gutom na matagal nang nagpapahirap sa kanila.
Para sa ilan, isa itong biyayang dumating sa panahong halos wala na silang makain. Para naman sa iba, isa itong panganib na maaaring tuluyang magbago sa kanilang pagkatao. Hindi lahat ay pumayag na tikman ang dugo ng tao. May mga patuloy na namuhay sa dating paraan. Nanghuli sila ng mga hayop, naghahanap sila ng mga halamang maaari pa nilang kainin. At kahit mas mahirap na ang kanilang buhay, pinili nilang tiisin ang gutom kaysa lumapit sa mga tao. Ngunit may ilan na hindi na nakikita ang dating batas sa parehong paraan. Para sa kanila, nagbago na ang mundo. Unti-unti nang sinasakop ng mga tao ang kanilang dating tirahan. Nauubos ang kanilang pagkain. At sa bawat gabing gutom silang natutulog, lalo nilang nararamdaman na wala ng saysay ang mga batas na ginawa ng kanilang mga ninuno sa panahong hindi pa nagbabago ang kanilang mundo. Dahil dito, nagsimula silang lumayo sa kanilang dating pamayanan. May mga grupo na nagtungo sa mas malalayong bahagi ng kagubatan. May ilan na nanirahan malapit sa mga lugar na dinaraanan ng mga tao. At may ilan na tuluyang piniling mamuhay na mag-isa. Hindi nagtagal, napansin ng mga matatanda na hindi na lamang gutom ang kanilang kinakaharap. Nakahati na ang kanilang lahi. Ang dating iisang pamayanan na namuhay sa ilalim ng iisang batas ay unti-unti nagkaroon ng magkakaibang paniniwala. Ang iba ay naniniwalang kailangan nilang bumalik sa dating paraan ng pamumuhay. Ang iba naman ay naniniwalang kailangan nilang tanggapin ang pagbabagong nangyayari sa kanilang katawan. At may ilan na nagsimulang maniwala na hindi tao ang dapat nilang iwasan, kundi ang takot sa sarili nilang kalikasan. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas malinaw ang pagkakaiba ng dalawang pangkat. Ang mga tumatangging kumain ng tao ay nagsimulang umiwas sa mga nagagawa nito. Samantala, ang mga nasanay sa dugo ay nagsimulang maging mas malakas at mas mabilis kaysa sa iba. Sa bawat kabilugan ng buwan, lalo nilang nararamdaman ang lakas na ibinibigay ng kanilang bagong anyo. At habang lumalaki ang kanilang lakas, lumalaki rin ang kanilang kumpiyansa. Hindi na sila natatakot sa mga tao gaya ng dati. Sa unang pagkakataon, nagsimula nilang isipin na maaaring hindi sila ang kailangang magtago. Maaaring ang tao na ang dapat matakot sa kanila. Ngunit hindi pa nila alam na ang pagbabagong iyon ay may kapalit. Dahil habang natututo silang gamitin ang kanilang bagong lakas, unti-unti rin nilang nakakalimutan ang dating buhay na kanilang pinanggalingan. At sa pagitan ng dalawang pangkat na dating iisang lahi lamang, isang bagong pagkakaiba ang unti-unting nabubuo. Hindi na lamang sila naghahati dahil sa pagkain. Naghahati na sila dahil sa kung ano ang nais nilang maging. At sa pagkakataong iyon, unang beses nilang kinaharap ang isang tanong na mas mahirap kaysa sa gutom. Hanggang saan nila kayang baguhin ang sarili nila upang mabuhay? Hindi nagtagal ay tuluyan nang nagbago ang paraan ng pamumuhay ng mga nilalang na pinili ang bagong landas. Hindi na sila umaasa sa mga halamang ligaw lamang. Mas madalas silang lumalabas kapag sumasapit ang gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan. At dahil mas matalas na ang kanilang pandama, mas madali nilang natutuntun ang taong napapadpad malapit sa kagubatan. Sa una, iilan lamang ang kanilang nilalapitan. Ngunit habang lumalaki ang kanilang pangangailangan, lumalaki rin ang kanilang tapang. Hindi na nila tinitingnan ang mga tao. Hindi na nila tinitingnan ang mga tao bilang isang lahi na dapat iwasan. Unti-unti, naging bahagi na ng kanilang pag-iisip ang paniniwalang ang mga tao ang dahilan kung bakit nawala ang dating kagubatan na kanilang tinitirhan. Sa bawat punong pinutol, sa bawat halamang nawala, sa bawat bahagi ng kagubatang ginawang bukirin, mas lalo nilang nakikita ang mga tao bilang dahilan ng kanilang paghihirap.
At sa ganitong paraan, ang gutom ay unti-unting napalitan ng galit. Hindi nagtagal, may isang pangkat na mga mangangaso ang muling pumasok sa kagubatan. Sa pagkakataong iyon, hindi na sila nakauwi. Kinabukasan, natagpuan lamang ang kanilang mga kagamitan sa gilid ng isang lumang landas. Wala ang kanilang mga katawan. Walang nakaaalam kung ano ang nangyari. Ngunit sa pamayanan ng mga tao, sapat na ang pangyayaring iyon upang tuluyan nilang paniwalaang tama ang kanilang kinatatakutan. Hindi na nila itinuturing na mga nilalang lamang ang nakatira sa kagubatan. Para sa kanila, mayroon ng tunay na kalaban at nagsimula silang maghanda. Mas marami ng kalalakihan ang nagbabantay sa paligid ng kanilang mga tahanan. Mas marami ng sandata ang inihahanda at ang dating simpleng pagpunta sa kagubatan ay naging isang gawaing hindi na ginagawa ng walang kasama. Ngunit sa kabilang panig, hindi lahat ng nasa lahi ng kagubatan ay natuwa sa nangyari. May mga nakakita sa pagbabago ng kanilang mga kasama. Napansin nilang ang dating tahimik na pamumuhay ay unti-unti nang napapalitan ng paghihigante. Ang dating pangangailangan upang mabuhay ay nagiging dahilan na upang manakit. At higit sa lahat, napansin nilang ang ilang nilalang na dating takot sa tao ay tila wala ng anumang pag-aalinlangan na lapitan sila. Doon nila unang naunawaan ang isang bagay. Hindi na lamang gutom ang kanilang problema. May mga bagong bagay na nabubuhay sa loob ng ilan sa kanilang lahi. Isang galit na hindi kayang pawiin ng pagkain. Isang galit na hindi nagsimula sa kanilang mga ninuno. Isang galit na isinilang mula sa takot, pagkawala at paghihigante. At habang lumalalim ang galit ng dalawang panig, unti-unti ring nawawala ang alaala ng panahong wala pa silang dahilan upang matakot sa isa't isa. Ang mga tao ay naghahanda para sa isang digmaan na hindi nila alam kung kailan magsisimula. Ang mga nilalang sa kagubatan ay naghahanda rin upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. At sa pagitan ng dalawang panig, may mga nilalang pa ring umaasang mapipigilan ang lahat bago tuluyang maubos ang natitirang kapayapaan. Ngunit ang panahon para sa katahimikan ay nauubos na. Dahil sa susunod na pagkikita ng tao at ng mga nilalang sa kagubatan, hindi na takot lamang ang kanilang dadalhin. Pareho na silang handang lumaban. Sa paglipas ng panahon, lalong naging mahirap para sa dalawang panig na pigilan ang kanilang mga sarili. Sa mga pamayanan ng mga tao, ang bawat pagkawala ay nag-iiwan ng bagong takot. Sa mga nilalang naman sa kagubatan, ang bawat pag-atake ng tao ay nag-iiwan ng bagong galit. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkain. Hindi na rin lamang ito tungkol sa pagtatanggol sa kanilang mga tahanan. Pareho na silang may mga alaala ng pagkawala. At ang mga alaalang iyon ang unti-unting nagtutulak sa kanila palapit sa isang sagupaan na matagal nang iniiwasan ng kanilang mga ninuno. Isang araw, isang malaking pangkat na mga tao ang nagtungo sa hangganan ng kagubatan. Hindi na sila tulad ng mga mangangasong dating pumapasok ng kaunti lamang. Marami sila. May mga sibat, may mga pana, at may mga sulo na dala kahit hindi pa sumasapit ang gabi. Hindi nila alam kung ilan ang kanilang makakaharap. Ngunit sa kanilang paniniwala, mas mabuting handa sila kaysa muling mawala ng mga mahal sa buhay. Sa kabilang panig, nakita sila ng mga tagabantay ng kagubatan. Hindi na rin sila nag-iisa. Sa pagkakataong iyon, maraming kalalakihan ang nakatalaga sa hangganan. Hindi sila lumabas upang maghanap ng away. Ang kanilang layunin ay pigilan ang mga tao na tuluyang makapasok sa kanilang tahanan. Sa loob ng mahabang sandali, walang gumalaw. Dalawang pangkat sa magkabilang panig ng hangganan. Parehong may takot.
at parehong naniniwalang ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang sarili. Ngunit may isang pangyayari na muling nagbukas sa sugat ng nakaraan. May isang tao na unang nakalampas sa hangganan. Kasunod nito, may isang tagapagbantay ng kagubatan na mabilis na humarang. At sa isang iglap, may unang sibat na lumipad. Hindi na mahalaga kung sino ang tunay na unang nagpakawala nito. Dahil matapos iyon, sunod-sunod na ang mga nangyari. Nagkagulo ang magkabilang panig. May mga taong tumakbo. May mga tagapagbantay na sumugod. May mga sibat na tumama sa mga puno. May mga katawan na bumagsak sa lupa. At sa unang pagkakataon, hindi na aksidente ang dugong dumanak. May mga nilalang sa kagubatan na gumamit ng kanilang bagong lakas. May mga taong gumanti gamit ang kanilang mga sandata. At habang tumatagal ang sagupaan, lalong lumalabas ang pagkakaiba ng dalawang lahi. Ang mga tao ay may bilang at mga sandata. Ang mga nilalang sa kagubatan naman ay may pandamang higit na matalas, katawan na mas mabilis at lakas na lalo pang lumalabas sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Ngunit hindi nagtagal ang labanan. Nang mapansin ng mga tao kung gaano kabilis kumalaw ang kanilang mga kalaban, nagsimula silang umatras. Samantala, may ilan sa mga nilalang sa kagubatan na nais sanang habulin sila. Ngunit pinigilan sila ng iba. Hindi pa rin lahat ay handang tuluyang pumatay. Sa pagtatapos ng araw, parehong panig ang nagbalik sa kanilang tahanan. Parehong may sugatan. Parehong may mga nawala. At parehong may bagong dahilan upang magalit. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa bilang ng mga namatay. Nakita na ng tao ang tunay na anyo ng mga nilalang sa kagubatan. At nakita rin ng mga nilalang na kaya palang patayin sila ng tao. Mula noon, wala nang puwang ang dating paniniwalang maaari pa nilang ipagpatuloy ang kanilang pamumuhay na magkahiwalay at walang pakialam sa isa't isa. Ang unang malaking sagupaan ay hindi pa digmaan. Ngunit iyon ang unang pagkakataong parehong naunawaan ng dalawang panig na kaya nilang saktan at patayin ang isa't isa. At sa gabing iyon, habang muling sumikat ang buwan sa ibabaw ng kagubatan, may mga sugatang bumalik sa kanilang mga tahanan. May mga pamilyang naghihintay. May mga pangalan na hindi na muling maririnig. At may isang matandang alaala ng kapayapaan na tuluyan ng nawala. Doon nagsimula ang tunay na digmaan. Itutuloy. Hanggang sa susunod na gabi dito sa Ang Kwento ni Dada.